Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sorry, medyo na late po kasi galing po akong Sariaya, sa Quez. Ay, hindi pa. Lucena pa po. Kasi nung po ako nagstay sa isa kong kapatid sa Lucena. At malis po ako ng bahay ay 5 a.m. po ako sumakay ng bus. Tapos medyo mahaba po talaga ang biyahe. Pero sa Diyos po ang papuri kasi nakarating po tayo ng ligtas ngayong umagang ito para maghatid po ng salita ng Panginoon. So ang verse po natin ay nasa aklat po ng Juan, chapter 3, verse 30. Okay lang po ba na-invite ko kayong tumayo po tayo lahat para po basahin natin yung ating pag-aaralan for this morning. Ayan. Sabi po sa NIV version, bale 3 versions po yan. Tapos kung iba po yung version ng Bible nyo ay, tingnan nyo na lang po yung sa screen. Sa NIV po, sabi dyan, sa John 3:30, He must become greater, I must become less. Sa King James Version naman po, nilagay ko to kasi para mas madali siyang intindihin dahil He must increase but I must decrease. And then, ang nagustuhan ko po sa Tagalog na version ay yung ang salita ng Diyos. Ang kalimitan po mga versions natin, di ba, mabuting balita, Biblia. Nakalagay po dyan ay, kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Lord, salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa, sa pagdalo sa umagang ito. At salamat po, Lord God, sa patuloy na presensya mo na pinaparanas mo sa amin. Salamat po, Lord, sa guidance and wisdom na nagmumula sa iyo. At patuloy, Lord, na kalakasan ng igawad mo. Kung sino mang may mga karamdaman, ubos ipon, Panginoon, we pray for your divine healing in this moment, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kaalwanan sa pakiramdam ng bawat isa. At bigyan mo po kami ng isipan na nakatuon lang sa iyo sa oras na ito, na huwag kaming madala ng anumang mga distraction sa paligid namin, Panginoon, maging ng technologies, cellphones namin, Lord God. Salamat po, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So, magandang umaga po muli na patotoo po ni Sister kanina, di ba yung testimony ko daw po. Totoo po yun na pinagkaloob ko po sa Panginoon yung first full salary ko. Tapos, gusto ko po kasi na yung kauna-unahang ani ko, yung first job ko ay para sa Panginoon. Since wala naman na mga po akong mga parents, so talagang para sa Panginoon na talaga. Kaya pinagkaloob ko po yan sa Panginoon. Tapos lumipat po ako ng trabaho noon. Yung first po ulit na salary ko, binigay ko ulit sa Panginoon. And then, nung pangatlong lipat ko, ganun po ulit. Kaya alam niyo po, para sa akin, hindi po para mataas yung sarili ko, kundi parang way of faith ko po siya na, Lord, sa'yo ko po pinagkakatiwala yung trabaho ko. Meron po akong mga gustong marating sa buhay. Pero yung unang-una po na gusto kong iparating ay ikaw po yung pinagkakatiwalaan ko. Kaya yung unang sahod ko po ay pinagkaloob ko sa Panginoon. At maganda po siyang practice kasi inisip ko, wala nang ibang chance bukod dito sa first na to. Kaya kung hindi ko to ibibigay sa Panginoon, malulus ko yung chance. Kaya ginrab ko na yung opportunity na ibigay siya sa Panginoon. At nakakatuwa nga po kasi yung ibang kabataan sa Sariaya, nag-iisip na rin po sila na gano'n yung gawin. Kaya sa mga kabataan dyan, ayan, try nyo po. At makikita nyo po kung paano kumikilos yung Panginoon, yung growth ng career nyo at maging yung growth din po ng salary na andun po talaga yung gabay ng Panginoon. Kahit po yung mga career natin ay sinosurrender natin sa Panginoon. Ayan. Salamat po sa Panginoon. So, mula po dun sa verse na binasa natin, alam nyo na ang ibig sabihin ng causal relationship po, no? Or, hindi po siya casual relationship, causal relationship. Parang high school po or late elementary po natin siya natutunan sa school. At dun sa concept po ng causal relationship, ganito po yung explanation ng Google. Outdated na po ba ako kasi ChatGPT na ngayon? Pero sa Google po ako nag-search. Ang sabi po ng Google, ang causal relationship ay isang relationship between two events kung saan yung change sa isang event ay nagko-cause ng direct change dun sa isang event. So, naiintindihan po natin, di ba? So, merong dalawang events at yung change or pagbabago sa isang event, nagko-cause siya ng direct change dun sa isang event. So, for example,
Katulad po ngayon, dahil Sunday at meron tayong worship service, natulog po tayo na maaga kagabi. Kaya ngayong umaga, maaga din tayo nagising kasi hindi tayo puyat, di ba po? So pangalawa naman, dahil maaga tayong gumising ngayon, nag-cause ito na maaga tayong makarating sa church. So yun po yung causal relationship. From there, nakita natin yung direct influence ng isang event sa another event. Ang reason po kung bakit ko sinabi yung explanation na yon, para lang po malinaw sa atin na yung verse na ito, lalo na po dun sa English version na, He must become greater, I must become less. Tapos sa King James naman po ay, He must increase, but I must decrease. Hindi po siya causal relationship. Hindi po ibig sabihin na dahil sa pagpapakababa ko ay tumataas ang Panginoon dahil sa hindi po siya ganon yung relationship ng dalawa. Kundi ito pong verse na binasa natin ay statement po. Actually, declaration po ni John the Baptist na sinabi po niya, declare po niya na kailangan magpakababa ako at kailangan ang Diyos ang maitaas. Amen po ba? Amen. So, sa ngayon po, sa panahon natin, I can say po na yung media, even social media, sa internet, napapansin niyo po ba kung ano mga pinopromote ngayon sa mga kabataan, kahit po sa in general public? Di ba po, mga self-indulgence, self-promotions, at kung nakikita niyo po kung ano yung common word ng dalawa, self, S-E-L-F, self. So yung media po natin, yung mainstream media, sa lahat, sa songs, sa entertainment, sa news, sa mga promotions ng products, lahat po yan, parang mostly, di ba, masasabi po natin na for self-indulgence. Katulad po nung halimbawa, pansin niyo po yung mga marketings and promotions na karamihan for instant gratification yung message. For example po, Obey Your Thirst. Alam niyo po kung anong brand to? Sprite, yan. Very good si Kuya. Tapos, Hungry, why wait? Grab yung chocolate. Grab KitKat ba? Na-search ko po is Snickers. So, Snickers. Tapos, dun sa may mga credit card na, ano yung promo lagi? Sa credit card, yung buy now. Ayan, di ba? Alam na alam nila. Salamat sa Panginoon. So, talaga pong ngayon, sa reality natin, nangyayari na po yun hindi lang sa school, hindi lang sa career, pati kahit po sa ministry. Halimbawa po, pag example naman sa relationships, sinasabi ng mundo, ng society na promote or flaunt yourself in social media, i-promote mo yung sarili mo sa dating applications, para daw, kung gusto mo magkaroon ng relationship, yung profile mo dapat maganda, dapat makinang, di ba? Parang yun po yung halos nangyayari ngayon outside, lalo na outside church. At sa career naman, if you want to be successful in your career, ang sinasabi ng mundo, go ahead and promote yourself to your bosses, make yourself more visible, mag-involve ka sa mga projects na importante. Pero yung motives natin, hindi na siya pure. Parang ginagawa lang natin siya just because we want to achieve this promotion. Pero tama po ba yun? Di ba po, pag-aaralan po natin yan later. Tapos, example din naman sa mga ministries po natin, ang possible po ay parang go ahead and promote ourselves, maghanap po tayo ng mga programs and opportunities para manotice tayo ng congregation. Pansin niyo po kung ano yung common doon sa tatlong example na yung mga sarili po natin yung gusto nating ma-promote, gusto nating mapansin ng mga future relationships prospects, gusto natin yung sarili natin ang mapansin ng congregation, sa ministries. At yun po yung para bang nanonormalize na, lalo na po outside church, na ang reason daw ay ginagawa ito for recognition, to build credibility, and to be successful to the point na parang ito na yung standard. Pero alam niyo po ba alam ko po, nakikinig kayo ng balita.
Alam niyo po yung sa DPWH ngayon na issue, di ba? Yung mga flood control projects. Sabi po ni Mayor Benjamin Magalong, yan, sabi po niya, a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. Agree po, no? Kasi parang katulad po dun sa na-discuss natin kanina, na normalize na yung mga bagay na hindi dapat na ninonormalize. Dapat talaga yung ninonormalize natin ay kung ano yung standard. At ano ba yung standard? Di ba wala pong iba kundi ang salita ng ating Panginoon? So just because it's the norm, or ito na yung nakasanayan, just because it's the culture, doesn't mean it is right in God's eyes. So lagi po tayong babalik dun sa standard natin, which is the Word of God. At yung Word of God, yun yung benchmark natin palagi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Na dahil may benchmark tayo, masusukat natin kung yung mga decisions ba natin ay tama or mali. May benchmark tayo para malaman natin kung yung action na gagawin ba natin ay para sa ikabubuti ng, para sa ikapi-please ng Panginoon or para lang ma-please ang ating mga sarili. So, di ba po yun yung gusto natin na ma-please ang Panginoon imbes na ang ating mga sarili. Amen po ba, mga kapatid? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. So, it is not ourselves that we want to please. It is God alone. And katulad po ng verse natin, He must increase, but I must decrease. So, yung question po na sasagutin natin sa umagang ito ay, what are the ways we can do to choose self-denial over self-promotion? Di ba po kanina, halos lahat ng mga umiiral dito sa mundo ay for self-indulgence, for self-promotion. But we know, sa harapan ng Panginoon, hindi po niya kalooban na we indulge in self-promotion. Pero ano po ba yung mga bagay na pwede nating gawin? Which is a long list, pero 3 na lang po yung nilagay ko dito po sa ating outline. Ayan, number 1 po, trade self-esteem for Christ's esteem. At madodraw po natin itong point na ito mula sa story sa Bible, kung saan yung mga people of God, they found confidence sa ating Panginoon lamang talaga. Example po, si David at Goliath. Kung babasahin niyo po yung story dun sa aklat po ng unang Samuel, kita po natin na si David ay isang, maliit po siya, kumbaga, pwede nating masabing patpatin, pero natawa po ako kasi nabasa ko dun sa ang salita ng Diyos version, magandang lalaki, si David, di ba po? Pero kung i-compare natin kay Goliath, si Goliath po, napakalaki kasi higante po siya. Pero bakit ganun na lamang yung confidence ni David? Sabi po sa unang Samuel 17:26, yan. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantipala sa sino mang makakapatay sa Filisteyong iyan at sa makapag-aalis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? So makikita po natin na sa verse na yan, si David, uumapaw po yung confidence niya. Kasi sinabi niya, sino yung naghahamon na yan? Ano ang gantipala ng sino man makakapatay sa Pilisteyong iyan? Kasi hinahamon niya ang hukbo ng Diyos na buhay. At David was bold before the Philistines. Hindi dahil sa lakas niya at hindi rin dahil malakas yung hukbo nila. Actually nga po, di ba, mga takot din yung mga hukbo na kalabanin si Goliath. So, hindi talaga doon. Nagmumula yung confidence ni David. David was bold before God kasi yung confidence niya, meron siyang confidence before God dahil alam niyang buhay ang kanyang Diyos. So, trading our self-esteem for Christ's esteem, imbis na ang pagmulan ng confidence natin ay yung sarili natin, we trade it na ang pagmulan nito ay ang ating Panginoong Diyos. Katulad ni David. So sabi pa rin po sa unang Samuel, chapter 17, verse 32,
Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po dapat tayo masiraan ng loob dahil sa Filisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. So ito po yung mga verse, pinili ko lang yung nag-highlight ng confidence ni David. Kasi po alam niya na ang Diyos niya ay buhay at sino ang taong humahamon sa kanila na may Diyos na buhay. Sino sila para humamon? Kaya alam niyo po na parang naisip natin si David, kilalang kilala niya ang Panginoon sa buhay niya. Kaya he was very confident. At sinabi niya nga kay Saul na hindi tayo dapat masiraan ng loob. Siya mismo na kahit maliit siya, kahit patpatin siya, lalabanan niya ang higanteng si Goliath. So ito po yung parang maraming beses na nating naririnig. Pero just to reiterate that this story of David and Goliath is a great story para po palagi nating alalahanin na pag minsan bumababa yung confidence natin, tanungin natin yung sarili natin, sa sarili ko ba kinukuha or hinuhugot yung confidence ko? Kasi kung ang confidence ko ay nagmumula sa Panginoon, hindi ako dapat panghinaan ng loob. Katulad ni David, na kinaya niya at hinamon niya si Goliath. Kung saan yung mga eksperyensyadong mga hukbo ay inatrasan si Goliath. Si David na isang pastol, walang experience sa pakikipaglaban sa isang hukbo, pero inihanda pala siya ng Panginoon para patayin at talunin si Goliath. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pangalawa po, so una po si David. Pangalawa naman po ay si Queen Esther, sa aklat po ng Esther. At sabi po sa Esther 4:11, alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Ayan, alam po natin yung story ni Queen Esther, di ba? Na yung mga Hudyo ay nakaplano na para patayin sila. At si Mordecai, na pinsan po ni Queen Esther, ay sinabihan si Esther na pag nasabihan or request sa hari na huwag ituloy yung plano na patayin ang lipi or lahi ng mga Hudyo. At dito po sa verse 11 na binasa natin, hindi po pwedeng basta lumapit, 'di ba, ang kahit sino sa hari. Dahil kapag lumapit ka ng parang biglaan lang, random lang, pwede kang ipapatay. Pero naglakas loob si Queen Esther na humarap sa hari kasi kilala niya kung sino ang Diyos niya. Kilala niya kung saan alam niya kung saan nagmumula ang confidence niya. At walang iba 'yon kundi sa ating Panginoon. Kaya, di ba po, before humarap si Queen Esther, pinag-fasting niya po muna yung sina Mordecai, yung mga Hudyo, at nakikita din po natin yung support doon ng mga kapatiran. Pero ang magandang point po na ma-highlight natin ay si Queen Esther, inilagay niya po yung buhay niya sa parang risky situation na pwede siyang mamatay. Dahil alam niya at meron siyang lakas ng loob na lumapit sa hari dahil alam niya kung sino ang kanyang Diyos. Nakukuha po natin, di ba po, na si Queen Esther pwede siyang mamatay sa paglapit niya sa hari, pero dahil meron siyang Diyos na buhay, pinapaniwalaan niya, nakikilos ang Diyos, ay lumapit siya sa hari. At later on, pag binasa po natin yung mga kasunod na verses, hindi po natuloy natuloy, pero natalo po ng Hudyo yung lahat ng mga kumakalaban sa kanila dahil labas po ng panibagong utos ang hari. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ni Queen Esther kasi isa rin po siyang halimbawa na yung confidence niya ay hindi nagmumula sa kanyang sarili. Not just from within herself, pero yung confidence niya ay
from God. So, trading self-esteem for Christ's esteem sa buhay ni Queen Esther. Pangatlo po, ito naman yung tatlong kabataan. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Yan. So, alam po natin yung story nila na pinapayuko sila sa Diyos-Diyosan. Pero, hindi po sila yumuko. Kasi alam po ng tatlong kabataan ito kung sino ang Diyos nila. Di ba kung sa iba yon, parang pagbuhay mo nang nakataya, katulad ni Queen Esther, susunod ka na lang para hindi masayang yung buhay mo, para hindi ka mapatay. Pero yung tatlong kabataan, tinanggihan nila boldly. Dahil meron silang confidence na kung kami man ay ipapatay, alam namin na kasama namin ang Diyos. Kung mamatay man pa kami, alam namin kung ano ang, alam ng Diyos kung ano makakabuti. Ganun po yung mindset ng tatlong kabataan. At alam niyo po yung nangyari sa huli, di ba, na inihulog sila doon sa fiery furnace, pero ang nasunog ay yung mga naghulog, imbis na yung tatlong kabataan. So, ganun po kumilos ang Panginoon. Yung confidence na na-draw ng tatlong kabataan from God, yun yung nagligtas sa kanila. Kasi meron silang pananampalataya kung sino ang Diyos nila. Kaya tayo po ba, mga kabataan, yung confidence ba natin ay nagbumula sa Panginoon? Yan. Kaya patuloy po na kung alam natin sa sarili natin, minsan nanghihina yung confidence natin kasi ang daming standards ng mundo sa TikTok, sa social media, di ba? Lalo sa mga kabataan na may talagang first-hand experience sa social media. Pero ang standard po natin or ang ating confidence ay ang pinagmumulan dapat ay ang ating Panginoon. So, hindi po dapat tayo matakot. We can come boldly to God. Lahat ng mga request natin, pwede natin yang ilapit sa Panginoon ng merong confidence. Kasi alam natin, ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas ng loob. So, sa modern world nga po na ito, alam natin na it's very easy to be swayed by the media and parang i-gather na lang natin yung ating confidence sa ating mga exterior looks, yung iba sa achievements, yung iba sa position and power. Siguro mas particular ako kasi kabataan po ako, na-experience ko po yung talaga sa social media po na dahil ang daming influencers, ang daming mga vloggers or bloggers, tapos meron silang mga product na pinopromote para pampaganda, pampasexy. Parang yung mga kabataan na very vulnerable pa, mga 13, 12, 14, yun yung kinalalakhan nila, yung ganong environment sa social media. Kaya akala nila, yun yung standard. Kaya yun yung gusto nilang kunin na, yun yung gusto nilang gayahin, yung mga influencers, bloggers. Kasi sa tingin nila, pag ganun din sila, katulad ng mga influencers, mas magiging confident sila kasi, maganda ako. Kasi, sexy ako, kaya confident ako. Pero sa napag-aralan po natin, it should not be that way. Our true source of confidence must come from Christ alone. Amen po? And we put no confidence in flesh, in our physical appearance, in our abilities, in our skills, positions, powers, achievements, material possessions. Kasi lahat ng bagay po na yan ay iiwan natin eventually dito sa mundo. But one thing that dadalhin natin hanggang dun sa langit, syempre yung relationship po natin sa Panginoon. Kaya yung confidence po natin, it's dun po natin kunin sa ating Panginoon because it's something that cannot be, hindi po siya maaalis sa atin, ang relationship natin sa ating Panginoon. Amen po. Sabi po dito sa Filipos chapter 3, verse 3. Ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. And according din po kay Apostle Paul, lahat ng bagay na ito na we put pride on earth doesn't even matter to him. In fact, ang sabi po niya, he considers it garbage or basura so that he may gain Christ. Sa Filipos 3:8, sabi po niya, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay
bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So para po kay Apostle Paul, malinaw sa kanya kung ano ang mahalaga. Hindi yung mga pisikal na bagay, hindi yung mga bagay na walang kabuluhan dito sa mundo, kundi ang mahalaga para kay Apostle Paul ay ang ating Panginoong Hesukristo. At kung i-relate po natin siya dun sa pinag-aaralan natin na trading self-esteem for Christ's esteem, isang magandang iponder po na verse ito. Kasi alam natin na yun nga, lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kabuluhan dahil lilipas ang lahat ng bagay. Pero alam natin na ang isang bagay lang na hindi lilipas ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. So, better yet na doon natin ilagay yung confidence natin sa mga bagay na hindi lilipas, sa mga bagay na hindi natin iiwan dito sa mundo pag namatay tayo. Amen. Hallelujah. This may be an unpopular opinion sa mundo, pero sa atin po mga Kristiyano, nauunawaan po natin ito. At alam natin na we will only gain true confidence not by prioritizing ourselves, but by giving our lives to the Lord. Sabi po sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa Mateo 10:38 naman po, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, those who deny themselves and take up the cross, yun po yung mga tao na hinahayaan nila na yung buhay nila ay makonsume ng ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo po ba kapag ang buhay natin ay palaging na kay Kristo, we are consumed by Christ, the more na yung insecurities natin nawawala. Di ba po, confidence. So, ang bumabasag sa confidence, di ba yung mga insecurities? So, habang tayo pala po ay naglilingkod, iniaalay natin yung oras natin para sa Panginoon, sa pagbabasa ng Kanyang salita, sa pag-take up ng cross, sa pagpasan ng mga pasanin araw-araw, the more we are consumed by those things, the more the insecurities fade. At kapag nag-fade out yung insecurities, doon po nangingibabaw yung confidence. So the more we are consumed by Christ, we no longer look sa ating mga talent, beauty, and confidence. Talent and beauty para doon tayo mag-gain ng confidence. Naranasan niyo po ba, before kayo maging Kristiyano, talagang, ano ba tawag doon? Parang pressured kayo. Kasi, ganito siya, so dapat ganito rin ako. Kasi parang, ang ganda tingnan, ganito yung uso ngayon, dapat meron din ako. Ito yung latest, meron din ako. Kailangan meron ako para confident ako sa school, para confident ako sa mga katrabaho ko. Kasi kung wala, baka napag-iiwanan ako. Di ba ganun po nung before pa tayo maging Christians, parang yung pressure talaga ng paligid natin, gusto nating sumabay. Kasi gusto nating maging confident dun sa pagsabay sa uso. Pero ngayon na Kristiyano na po tayo, dahil ang ating buhay ay na kay Kristo na, ang confidence natin ay na kay Kristo na, at habang lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon sa paglilingkod, habang tayo ay soaked sa presence ng ating Panginoon, nawawala na yung insecurities. At unti-unting nabibuild up yung confidence natin na wala noon. Not because of who we are, but because of who God is. We have the confidence not because of who we are, but because of who God is. Kaya habang nakikilala po natin ang Panginoon, tumataas yung confidence natin. Kasi kung hindi po natin nababasa yung mga promises ng Lord, paano po tayo magpe-pray ng request natin sa Panginoon?
kung hindi natin alam yung mga ipagpe-pray natin na promises niya. At kapag alam naman natin yung mga promises ng Lord sa Bible, di ba ang lakas ng loob nating lumapit sa Panginoon? Panginoon, sinabi mo walang imposible sa'yo, gawin mo nga ito. Di ba po? Pero kung hindi natin alam ang mga pangako ng Diyos, baka, ano kaya ipagpe-pray ko? Kaya mga kapatid, ayun din po na habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, magpatuloy po tayo. Let us continue to be soaked in God's presence para yung mga insecurities mag-fade at lalo pang ma-build up yung ating Christ confidence. So yun po yung gusto nating confidence, yung hindi self-confidence, kundi Christ confidence. Kasi yung mga bagay naman po na looks, di ba po, lilipas po yan. Yung talent, minsan mawawala, skills, they do not last. Kaya kapag yung confidence natin, binase natin sa mga bagay din na yun, since they fade, yung confidence natin, eventually it will fade din. So halimbawa po, nagiging confident ka kapag ka maganda yung postura mo or kapag ka talagang sabay sa uso yung outfit mo. Tapos pagka wala ka ng pambili, parang, ayaw mo na lumabas, di ka na confident. Pero di ba, hindi po ganon. Confident tayo kahit anong suot natin. Kasi yung alam ko po, yung mga, tayo pong lahat nagsuot para sa Panginoon. Yung the best natin para sa Panginoon. Kaya, hindi po tayo naka-base dun sa ating exterior looks, dun sa mga skills and talents natin na nag-fade. Naka-base po tayo sa ating Panginoong Diyos. The only lasting confidence, something that will turn your insecurities to security, is by knowing who God is. So instead na maging self-confident tayo, let's all be Christ-confident. Okay po ba yun? Let's all be, palapakan po natin ang Panginoon. Let's all be Christ-confident. Amen. Pangalawa po, so yung una po, what are the ways we can do to choose self-denial over self-promotion? Una ay trading self-esteem for Christ-esteem. And pangalawa naman po is to point others to Jesus. Sabi po sa Juan 1:8-9, hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Tuloy ko na po hanggang sa mga kasunod na verses. Sa Juan 1:15, sabi naman po, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng sabihin, ang dumarating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Ito pong dalawang verse na ito na binasa natin ay sinabi po ni Juan. Dahil siya nga po, di ba, yung parang sinasabi po niya na hindi po siya yung sugo na hindi po siya yung talagang ilaw, kundi meron pang darating. Na yung darating na yon, siya yun yung magbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Kaya ang sinasabi po ni Juan ay hindi pa ako, meron pa. At sino po yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin po natin yung sa Juan 3:25-30, medyo mahaba po pero intindihin po natin. Sabi po dyan, minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anumang maliban ito'y pagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang magpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na nag-iintay
sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. So pansin niyo po dun sa binasa natin, from the very start pa lang, malinaw na kay Juan kung sino ba talaga ang Diyos. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa pinakalitas na binasa natin, meron pong nagtatalo, di ba? Tapos, para sinasabi nila, pinopoint out nila, bakit yung si Jesus Christ, doon na rin pumupunta yung mga nagbabautismo? Bakit ang dami nang sumusunod kay Jesus Christ? Parang, di ba Juan, ikaw parang dapat ikaw ganon? Kasi ikaw ang nag-start, ganyan-ganyan. Siguro ganon yung mga pagtatalo nila. Di ba Juan, dapat sa'yo pumunta yung mga tao? Kasi ikaw nagpasimula nito eh. Pero bakit ganon? Kay Jesus na pumupunta halos karamihan. Pero, ang sabi po ni Juan, sinabi po niya na hindi siya ang sugo. At siya lamang ay nauna sa sugo. At hindi po nalungkot si Juan na, ay, oo nga no. Pero okay lang yan, parang ganyan. Hindi po siya nalungkot. Kundi, yung parang, wala pong nabanggit dito na ganon. Pero parang masasabi ko po na, yung po talaga yung goal ni Juan, ni John. Yun po yung goal niya na hindi yung sarili niya ang maitaas, kundi ang Panginoon ang maitaas. Kasi ilang beses po niyang inulit yun na hindi siya ay ilaw lamang at meron pang darating na ilaw na magliliwanag sa buong sanlibutan. Hindi siya ang sugo, siya ay nauna lamang. Kaya mula sa umpisa, He is not pointing people to Himself. Sa umpisa pa lang, John is pointing others towards Jesus Christ. And yun din po yung purpose kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. At from the start, from the very beginning of our lives na naglilingkod tayo sa Panginoon, dapat malinaw po sa atin, are we pointing other people papunta sa atin? Or are we pointing them towards Jesus Christ? Kasi kung we are going to follow Jesus, hindi po pwedeng ma-split yung attention. Hindi pwedeng ma-split yung attention na if the people, dun po sa story na binasa natin, di ba po pupunta sila kay Jesus Christ na, if the people are going to wholeheartedly follow Jesus, hindi po pwedeng ma-split yung attention nila at magstay pa kay John. Ang sabi po dito, for John's mission to succeed, he must lose popularity and fame, and Jesus must gain it. So yun yung, para maging successful ang mission ni Juan, alam na niya sa sarili niya na dapat ang mga tao ay mapunta kay Hesukristo. Kaya para sa kanya, hindi niya ikinalungkot kung nabawasan yung mga tagusunod niya, kung nabawasan yung mga nagpapabautismo sa kanya. Hindi po. Para sa kanya, that's a success na yung mga tao ay nagpupunta sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya we point others to Jesus rather than to ourselves. Katulad ni Juan, ni John, na okay sa kanya kung ang crowd ay magpunta kay Jesus Christ. Kasi yun naman po talaga yung purpose natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon. We are pointing others to Jesus. Hindi yun kaya tayo nag-i-invite para meron tayong kasama, para meron tayong katsikahan, para meron tayong ka-lunch date paglabas. Pero talagang sinasama natin, hinahatak natin yung mga mahal natin sa buhay kasi we want them to know who Jesus Christ is. At gusto natin, hindi lang sila taga-upo, taga-pakinig, gusto natin maging follower of Jesus Christ din sila. Amen. Hallelujah. Sing pa po ba kayo? Amen. Number 3 po. What are the ways we can do to choose self-denial over self-promotion? Una po, di ba, is to trade self-esteem for Christ-esteem. And pangalawa, yung latest po natin na tinakel ay pointing others to Jesus. Pangatlo po ay to be mindful of social pitfalls. So, dito po hindi ako masyadong magtatagal kasi sa unang part, kasi ito po ay na-preach na rin ni Pastor. So, ano po ba yung mga social pitfalls? Lalo na sa Christian community,
Na-preach na po ito ni Pastor, yung gossip, di ba po? Tandaan niyo po yan. Or isa pa po is yung manipulation, yung parang meron tayong mga wrong motives. For example, yung kaya natin pinupuri yung isang tao kasi meron pala tayong favor na hihingi and later on, uy, ang ganda mo naman. Pauta nga ng 500 dyan. Di ba ganun ba yun? Hindi pala genuine yung pagpuri niya doon sa kapatid. Meron palang hihinging kapalit. So parang may mga ganung point, parang manipulation rin po siya, di ba? Kasi syempre, pag pinuri mo yung tao, ay, salamat naman. Tapos uutangan ka pala, pambihira naman yan. Hindi na lang sinabi diretso, ano po. So, una po yung gossip, tapos mga manipulation po, trying or yung mga pagkuha ng atensyon sa ibang tao para ma-boost yung ating self-esteem. Parang ito po yung mga common social pitfalls. Pero hindi ko na po tatagalan kasi nga po, yung pinakamahaba pong part na gossip ay na-preach na po ni Pastor Felix. Doon na lang po sa manipulation kasi di ba po yung katulad ng example kanina, light example lang po yun. Pero may mga other kinds of manipulation po na parang mahirap na po siyang i-take. At yun po yung bantayan natin kasi hindi po siya kalooban ng Panginoon. Kasi yung manipulation, meron siyang selfish ulterior motive na, yun nga, yung light example natin. Kaya mo siya pinupuri kasi meron ka palang favor na hihingiin. Yung ganung act po ay hindi aligned sa 1 Corinthians chapter 13. Alam niyo po kung saan patungkol tong verse na to? Sa love po. Kasi di ba po, tinuturuan tayo ng Panginoon, ano ba talaga ang tamang pagmamahal? Ano ba ang pag-ibig? So yun na nga po, love is patient, love is kind, it does not envy, does not boast, it is not proud, at mahaba pa po. Kaya yung mga social pitfalls po na ganito, hindi po siya nagre-reflect ng love, lalo na po yung gossip. At bakit po tayo tinuturuan ng Panginoon na be mindful or umiwas sa mga gantong klaseng actions? Kasi po, we are reminded na tayo po bilang mga Kristiyano, we are to be set apart from the world. Amen po. Sabi po sa 2 Corinthians 6:17, yan. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Yung set apart po, sabi ulit ng Google, hindi po ako masyadong ChatGPT eh. To be separate something and keep it for a special purpose. So if you make it something na, separate something and keep it for, may nakalagay Google, for a special purpose. Kung parang i-rephrase natin ito to make it related to our biblical verse, to be set apart is to separate something or someone and keep it for God's purpose. So yun po yung pagiging set apart. We are being separated from the world para yung lahat ng talent, skills natin, lahat ng mga kakayahan natin, karunungan natin, ay exclusive para sa Panginoon. Para sa purpose ng ating Panginoon. At ano po bang ibig sabihin ng being set apart? Dalawa lang naman po ito. Una po, being set apart for the Lord means not just near the cross, but clinging on to it. Ano po ibig sabihin natin dito? Yan. Sorry po, medyo 1 linggo na kasi. 1 linggo na po. Parang mag-1 linggo na po ubot sipon ko. Pero yon, sa Diyos po ang kapurihan. Not just near the cross, but clinging on to it. Sabi po sa Revelations 3, verses 15 to 16, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit.
Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Not just near the cross, but clinging onto it. So being set apart ay hindi lang yung nasa malayo ka, nakatingin ka lang sa Panginoon. Tapos yun, okay na sa'yo. Parang, hindi ko na kailangan mag-involve sa iba pang mga activities. Okay lang ako dito, sa tabi, ganyan. Pero yung clinging onto it, clinging to the cross, ay yung talagang full devotion natin sa Lord. Let's not be lukewarm Christians. Nakita niyo po yung babala sa Revelation. Kaya sabi po dyan, dahil kung sino man yung mga, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. So wala pong middle. Kung maglilingkod tayo para sa Panginoon, it's either we're hot or cold. There's no lukewarm. Kasi nakakatakot po, di ba? Kung tayo daw ay maligamgam, isusuka tayo ng Panginoon. Kaya being set apart for the Lord, we don't just stand near the cross or dun sa far away, pero we're really clinging onto it. At alam natin na ang ibig sabihin nun, God has our full devotion. Minamahal natin ang ating Panginoon with all our heart, with all our souls, with all our minds. At isa po sa parang nagiging challenge sa mga Kristiyano, kaya maraming mga lukewarm Christian, is because yung sobrang busy nga po sa mga ibang bagay. Pero isang hamon ko rin po sa bawat isa sa atin na don't be too busy for God. Be so busy that you need your time for God. Parang sabihin po natin, sobrang busy ko, hindi pwedeng hindi ako lumapit sa Panginoon. Sobrang busy ko, hindi pwedeng hindi ako manalangin sa Panginoon. Kasi sobrang busy ko na nga eh. Paano pa kung wala akong Panginoon? Di baka nag-fall apart na ako. Di ba po mga kapatid? Natuwa po ako dito kasi yun nga po na busy rin po talaga sa work. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay naisangat po yung mga gawain. Kaya lang talaga nag-isip rin po ako na maghanap ng iba na hindi masyadong mabigat para nga po mas magkaroon pa ng free time sa mga activities po kasi medyo marami rin pong activities sa church. Pero yun, sa kalooban po ng Panginoon, sa Kanya pong tamang panahon. Kaya yun po yung maging hamon sa atin na kung tayo po ay sobrang busy, hindi po natin afford na hindi manalangin sa Panginoon. Hindi po natin afford na hindi lumapit sa Panginoon kasi lalo tayong malulugmok. Parang katulad nung kung meron tayong financial crisis, hindi rin natin afford na hindi lumapit sa Panginoon. Kasi lalo tayong malulugmok sa utang. May nabasa po ako before na nung nagkaroon siya ng financial crisis, nag-tithes pa rin siya sa Panginoon. At in-increase niya pa yung tithing niya. At mula doon, sa pagtitiwala niya sa Panginoon, iniahon sila doon sa financial crisis nila. Kaya yun po sana yung maging hamon sa atin na dahil busy tayo, kailangan nating lumapit palagi sa Panginoon. Kung may financial crisis, kung merong mga mga struggles sa relationships, yun yung hindi talaga natin afford na hindi lumapit sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo lumapit sa Panginoon, mas lalo po tayong mahihirapan. Busy ka na nga, tas wala ka pang Diyos, ay di lalo na tayo nahirapan, di ba po? Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa na alam ko po, lahat po ay maraming pinagkakaabalahan, pero inuna niyo po ang pagsamba sa Diyos. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mga buhay niyo. And pangalawa naman po, we are no longer slave to sin and no longer helpless against the temptations of the world. So dahil nga po nasa atin ng Espiritu ng Diyos, di ba po sabi dun sa point 3 natin kanina, is to be mindful of the social pitfalls, yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa church. Kaya po niya tayo nire-remind ng ganon, ay dahil pinapaalala po niya na we are to be set apart sa mundo. At to be set apart sa mundo means not just near the cross, but clinging onto it. And pangalawa po is, to be set apart means we are no longer slave to sin, and we are no longer helpless against the temptation of the world. Sabi po ng unang Korinto, chapter 10, verse 13. Yeah.
Wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So alam po natin ito na tayo po yung mga anak na ng Diyos. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Alam na po natin yon. Pero hindi po tumitigil ang kaaway para tayo po i-tempt. Di ba po, mga Kristiyano? Kaya meron po tayong weapon, meron po tayong kasama, ang banal na spirito. Kaya hindi na po tayo helpless against the temptations of the world. To be set apart ay hindi na po tayo yung basta-basta nahuhulog sa mga temptation ng mundo. Kung mahulog man, tayo uli, pero hindi na ulit yung mahuhulog pa twice dun sa same na temptation, di ba po? At sabi nga po ng unang Korinto na binasa natin na hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Basta palagi nating alalahanin na kasama natin ng Diyos at kung anumang temptation, struggles na pagdaaran natin, alam natin na kayang-kaya nating mapagtagumpayan because we are set apart sa mundong ito. Meron tayong confidence. Alam natin na kayang-kaya natin ito. Amen. At pangatlo po, we continue to pursue God's promises. So being set apart is not being a lukewarm Christian. We are no longer slaves and no longer helpless against the temptation of the world. And as we go along our Christian journey, we continue to pursue God's promises. At dito na rin po ako magtatapos. Instead na mag-focus po tayo doon sa mga bagay ng mundong ito, mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Yung denying ourselves every day na pasanin natin yung kabigatan ay mahirap po siyang gawin pero alam natin na worth it po yun. At isipin po natin na ang Panginoon lagi po siyang nakatingin sa atin. Alam po niya ang nilalaman ng ating puso. At yung declaration po natin, maging katulad po nung declaration ni John, na he must decrease, God must increase. He must decrease, or baliktad. Yan, baliktad nga po. He must increase, God must increase, but I must decrease. So yun din po yung maging declaration natin, na tayo po ay mababa at ang Panginoong Hesus po ay palaging mataas. At yun po yung, sige, naka-flash na sa screen. What is real success? Siyempre po, ang real success natin bilang mga Kristiyano ay tayo po na makakilala sa ating Panginoong Hesus at madala po natin yung mga kapatid natin, yung mga mahal natin sa buhay, papalapit sa ating Panginoong Hesus. Na palaging ang Diyos po ang mapapurihan, palaging ang Diyos po ang mag-glorify sa ating buhay. Diba po, yung team natin ay transform from glory to glory. So, hindi po siya self-glory, di ba? Hindi tayo transform from self-glory to self-glory, pero yan po ay God's glory. Dahil ang ating pong declaration ay ang Diyos po palaging maitaas. We are transformed from glory to glory. Last verse na lang po. Sa Mateo 16:24, sabi po dyan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili at sumunod sa pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ayan. So isa maging hamon po ito na sabi po dyan, kailangang itakwil ang kanyang sarili. At ang ibig sabihin po nun is, kalimutan natin ang ating mga sarili. Kalimutan natin ang ating mga sariling interes at yung pasanin ng cross at sumunod sa Diyos, yun po yung paglakad natin sa kalooban ng Panginoon. God must increase and we must decrease. Kaya mga kapatid, nakahanda po ba tayo na itakwil ang ating mga sarili, pasanin ang ating mga cross at sumunod sa ating Panginoon? Amen. Kung ganun po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siya po ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Amen.